So, ayan guys, may panibago na namang parinig itong si Ansing na demanding na kapatid ni Kuya Oliver. So, napunta na naman tayo sa makina guys. Hindi pa naibigay yung hinihiling niyang motor, no, na gusto niya gamitin yung pera ni Kuya Oliver pambili ng motor. Eto na naman siya guys, may bago na naman siyang parinig makina. So kung naalala nyo nung last na check up ni Kuya Oliver, ito nga si Ate Ansing ang sumama doon, no, at napag-usapan nila ni Kuya Rizky na bakit hindi siya gumawa ng paraan para kumita din, no, at makatulong din sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Napag-usapan nga nila na ito pala si Ansing ay marunong manahi at dati daw ay nagtatrabaho siya bilang mananahi. So sabi ni Kuya Rizky, bakit hindi ka tumanggap ng tahiin sa bahay ninyo para at least meron kang kinikita o pinagkukunan ng pang-araw-araw nyo. So ito nga, no, sabi niya wala daw siyang makina at ang makina daw ay mahal. So kung yung unang hiningi niya siguro kay Daddy Frankie is yung makina, baka na ibigay na yun. At least, no, meron siyang kinikita na hindi na niya kailangang umalis sa bahay nila. Wala siyang amo, hawak niya yung oras niya at maalagaan pa niya yung anak niya. Pero inuna yung bubong ng bahay, humingi ng pang-birthday ng anak, may baboy, no, hanggang sa motor. Ngayon, panibago na naman makina, guys, no. Ang daming hinihingi ni Ansing, no. Ang problema kasi dito kay Ansing, no, pag binigyan mo ng pera, may tendency na hindi mapupunta doon sa mga pangangailangan nila kasi itong asawa niya pala ay nagsusugal at umiinom. Ngayon, pag binigyan mo naman siya ng pangkabuhayan, hindi rin ako sigurado kung gaano katagal yung pangkabuhayan na yan kasi nga, yun nga, may bisyo yung asawa niya guys, no? So, siguro masipag naman to si Ansing, kulang nga lang po ng resources, no? Kulang ng makinarya. So, tingnan natin guys kung ano yung mangyayari pag doon na si Kuya Oliver kasi I'm sure kahit na may sariling bahay na si Kuya Oliver, hindi po doon magtatapos yung pagtulong ni Daddy Frankie at ng mga sponsors, no? So, kung marunong lang ito si Ansing maghawak ng pera, no, sa dinami-dami na ng tinulong sa kanya, no, pwede niyang i-rolling yun, no, diskarte lang yung kulang. Pero syempre dahil siguro sa feeling niya, beneficiary din siya at walang tigil yung tanggap ni Kuya Oliver ng blessings na galing doon sa mga sponsors na nagmamahal, di ba? Feeling ni Ansing, meron akong pagkukunan. So, ang pangit lang, binuking niya yung asawa niya na may bisyo pala, sugal at inom, no? So, ayan guys, minsan magdududa ka pag binigyan mo ng tulong, ito ba talaga ay makakatulong sa kanila or makakatulong lang sa bisyo ng asawa niya guys, no? So, bilang nanay, bilang babae, naawa din ako kay Ansing guys, pero minsan kasi may ugali siya na, di ba? Parang umaasa, parang demanding na hindi makahintay na mabigyan lang siya, no? So, minsan kasi ang taong gipit ay talagang kahit sa patalim kumakapit na guys. Kailangan talaga kapalan mo yung mukha mo. Survival na tinatawag guys, no? So, ayan, no, sundan lang po natin yung kwento ng buhay ni Kuya Oliver. At the same time, buhay din po ni Ansing. Pasalamat tayo nakilala natin si Kuya Oliver. At least nakilala din natin si Ansing. Although na binabasa dito sa Sokmed, pero minsan aaliw ka din guys manood sa kanya. So ayan, maraming salamat and God bless sa iyo Ansing. Sana matupad lahat ng pangarap mo at matupad lahat ng mga nakalagay dyan sa bucket list mo.